Mga bro, mukhang mainit na naman ang diskusyon pagdating sa kinabukasan ng Gregorio del Pilar class o GDP class vessels ng Philippine Navy. Dati silang pride ng fleet noong dumating galing US, pero sa pagdating ng mas bagong barko tulad ng Abukuma class destroyer escort, frigate at Raja Sulaiman class OPVs, napapaisip ang marami kung sulit pa bang i-upgrade ang GDP class o mag-focus na lang sa newer platforms. Una sa lahat, may solid advantages pa rin ang GDP class. Malalaki ang mga barkong ito, may range na umaabot ng 12,500 nautical miles, at maganda ang seakeeping ability, ibig sabihin, kayang-kaya nilang magtagal at mag-operate sa high seas kahit sa mahabang panahon. Sa aspect na yan, talagang valuable sila sa blue water missions at long-range patrol sa West Philippine Sea. Pero di rin maitikaila na limited ang armaments at aging na rin ang systems nila kumpara sa mas modern assets na papasok. Ngayong may paparating na Abukuma class mula Japan at Raja Sulaiman class OPVs, nagkakaroon ng overlap sa roles. Mas versatile ang mga bagong units, mas magaan sa maintenance, at may mas updated na combat management systems. Hindi man kasing laki ng GDP class, pero mas marami at mas mission flexible, kaya sa conflict scenarios, mas madali silang i-deploy kung saan kailangan ng tulong. May mga mungkahing upgrade sa GDP class na tinatawag na conservative enhancements, gaya ng paglagay ng C-SPAR anti-ship missile canisters at CIWS, o close-in weapon system, para sa self-defense. May mga mas ambitious pa na nagsasabing dapat palitan ang main gun ng mas modernong OTO Malara 7662 Senior o Mark 45 naval gun, at kahit maglagay ng vertical launching system, o VLS, para sa air defense.